Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Kahapon narinig natin ang paalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo na kung tayo'y mananalangin, huwag tayong manalangin na paimbabaw lamang o yung panalangin na gusto lang natin magpapansin o makita ng maraming tao kung paano tayo mananalangin. Kaya nga sabi, kung mananalangin ay mas mainam na pumasok sa isang silid, isara ang pinto at doon ay manalangin sa ating Amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. May mga panahon, oras para tayo manalangin bilang isang komunidad. Katulad po nito, no? Isang komunidad, tayo'y sama-samang nagdarasal sa Panginoon. Pero mayroon din panahon o pagkakataon na tayo po ay nagdarasal ng mas intimate. Yung tayo at ang Diyos lang. Ikaw at ang Diyos lang. So, hindi pwedeng, no, parang madali kasing sabihin, nagdarasal tayo kapag nandito. Pero kapag yung mag-isa ka na lang, kailangan natin masuri kung nagdarasal ba tayo. Kaya nga ngayon, itinuturo sa atin ni Jesus itong panalangin na kanyang ginagawa o ginagamit. No, ang pinaka dasal na itinuro sa atin ng Panginoon ang Ama namin na araw-araw dinadasal natin. Pero yun nga po, no, sabi, huwag tayong gagamit ng napakaraming salita. Kung kaya't ibinigay niya itong derechahan, no, na panalangin. Kaya hindi lang ito ang dasal ng Ama namin ay hindi lang dasal na may formula.
Ang dasal ng panalangin ay pakikipag-ugnayan o yung conversation, family conversation. Naintindihan po ba? Ang dasal ng Ama namin ay isang family conversation. Kaya nga po, nagsisimula ito sa pagtawag natin ng Ama. Ikaw bilang anak, lumapit ka sa iyong ama. At kung siya ay ama, alam na ng Diyos kung ano ang iyong pangangailangan. Alam na ng Diyos para bang mata pa lang, alam niya na kung ano ang gusto mo, kung ano ang kailangan mo, kaya diretsahin mo ang Ama. Walang paligoy-ligoy, walang pakitang gilas, walang pagpapasikat. Pero yun nga po, no? 'Di ba? Kung nanamnamin natin ng mabuti ang mga sinasabi ni Kristo, na ang pagdarasal, bagamat pwede mong gamitin o gawin kada minuto, kada oras, araw-araw, pero ang tinitingnan dito ay hindi yung dami ng dasal, wala yan sa dami ng dasal, kundi sa kalidad at nilalaman ng iyong dasal. At sa pagdarasal, makikita din na yung bang pagkatapos mo magdasal, ano ang pakiramdam mo? Kaya maganda po no, na kapag dinadasal natin ang Ama namin, hindi lang basta mabilisan, no? Dire-diretso, kundi bawat salita, bawat pangungusap ay namnamin natin para pagdating ng dulo ng panalangin na makaramdam tayo ng kaginhawahan. Dahil ang isang taong nagdarasal ng may pagtitiwala sa Diyos, nakakadama ng kaginhawahan ng damdamin. Kasi naglalaman kasi ng, okay Lord, nag-usap na tayo, okay na ako, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang bahala. At ikaw na ang bahala sa akin. Amen? Thank you.